Paano kung ma-in love ako? Napakunot ang noon ni Ezekiel. Sa ganda ni Hana at dami ng maliligaw ay hindi yun malayong mangyari. Sa tingin mo mahirap sundin ang kondisyong yon? Hindi ko masasabi. Hindi naman natin malalaman kung kailan darating si Mr. Right, no? He laughed when he heard the word, Mr. Right. Naningkit ang mga mata niya sa pagkaaliw. Mr. Right ha? And how do you identify Mr. Right, Miss Lauricio? Ano bang pamantayan mo kay Mr. Right? Natilihan ito dahil bukod sa pagharap niya sa dalaga ay hinawi pa niyang ilang hibla ng buhok nito sa muka at inipit sa likod ng tenga. Hindi rin niya alam kung bakit kanina pa niya ito gustong gawin iyon. Eyes on the road, Zeke. Pairap siya nitong tinapunan ng tingin. Natawa naman siya ng malakas. Hindi mo sinagot ang tanong ko, he said. Hindi ko pa alam, hindi ko pa naman nararanasan. Tila nabunutan naman si Ezekiel ng tinik sa dibdib sa sinagot nito. Then you have to sacrifice for your feelings. No, Mr. Right, hanggat hindi ka nakakagraduate, okay? Okay, maikli naman itong sagot saka hindi na muli pang nagsalita. Dumaan muna sila sa isang restaurant at muling kumain kahit na halos busog pa siya. Pagkatapos ay inihatid niya ito sa bahay ng lola nito. Is it okay if I stay a little longer? Bumaba siya sa sakyan sa kanila kang kotse. Akala ko ba'y may lakad ka kaya tayo umalis ng maaga sa hotel? I lied. He winked at her. Pumasok sila sa bahay at pinakilala siya nito sa lola niya. At dahil maalinsangan sa loob ng bahay, ay nagyaya siya sa ilalim ng puno sila at sumalampak sa damuhan. By the way, I need your 2x2 picture para sa file mo sa office. Wala akong latest picture, pwede bang i-email ko na lang? Kahit anong meron ka dyan, your graduation picture will do. For sure meron ka naman. Napilitan kong kumuha ng picture at inabot sa kanya. Yan lang ang meron ako. Yan ang ginamit ko sa resume ko sa Loxent Hotel. Beautiful. Wika ni Ezekiel habang tinititigan ng larawan. Pilit naman itong inaagaw sa kanya na tila nahihiya. Magpapadala na lang kasi ako ng bago. 2 years ago pa yan, kita mo ng haba pa ng buhok ko dyan. At saka ang payat ko. Ngunit hindi naman niya pinaagaw kahit anong pilit nito. At dahil pilit nitong inaabot ang larawan sa kamay niya ay nakapatong ng mga kamay nito sa hita niya. Nagdulot yon ng kakaibang pakiramdam. Careful young lady, malapit ka na sa teritoryong hindi mo dapat hawakan. Pabulong niya dito ng kamay niya ay pilit pa rin nilalayo sa dalaga. Narinig niya ang mabilis na tibok ng puso nito at ang tila pagkapahiya. She finally realized what he was trying to convey. I'm sorry, nahiya nitong sabi. Itago mo na nga lang kasi ang picture, wag mo nang kilatisin. Why not? Totoo naman ang sinabi mo, you are prettier now. Pero hindi may tatangging maganda na dati pa. Kinuha niyang wallet sa bulsa ng pantalon at siniksik ang larawan doon. Nanatili siya doon hanggang gabi, kaya doon na rin siya naghapunan. Bago umalis ay kinuha ni Ezekiel ang cellphone number ni Hana at nag-iwan din siya ng calling card. Ipinangako niya sa sarili na hindi itong huli nilang pagkikita. Pagdating sa Maynila ay muli siyang naging abala sa trabaho dahil sa ilang araw na wala siya sa opisina. Gayunpaman ay umaga at hapon niyang tinatawagan si Hana para kamustahin. Just hearing Hana's voice makes his day complete at nakakalimutan niya ang mga problemang kinakaharap. Kamustang mag-ina mo? Nagulat si Ezekiel nang biglang sumulpot si Zane sa opisina niya habang hawak niyang larawan ni Hana. Sinong nasa larawang yan? Agad itong tanong dahil huli na para itago. Someone I met in Ilocos, matipid niyang sagot. What happened to Hailey? I thought you're going to marry her. We both decided not to. Alam niyang wala akong pag-ibig sa kanya, Zane. Hindi ko naman sila pababayaan ng anak ko. Is your decision because of that woman? Hindi si Ezekiel sumagot na tila pag-amin ng pagtahimik niya. Pero masyado pang maaga para ipahayag ang damdamin niya kay Hana. Lalo't nag-aaral pa ito at siya naman ay malapit na maging ama. Does she know? No. Matipid niyang sagot. Hana is young and idealistic. Kapag nalaman nitong may iba siyang pinupuntahan sa Ilocos ay tsak niyang lalayo to. Hindi niya gustong maputol ang anumang pagkakaibigan nila ng dalaga. You're making things more complicated, Ezekiel. Ang akala ko pa naman, mas magaling ang katwiran mo sa akin, wika na kapatid. Makalipas sa mahigit 1 buwan ay nagpasya si Ezekiel na muling umuwi ng Ilocos. Tulad ng dati sa Luxent Hotel pa rin siya tumuloy. Hi, wika niya pagpasok sa lobby ng hotel at pinuntahan si Hana. Nagulat naman ito sa pagdating niya dahil hindi siya nagsabi dito. Bumati din siya sa mga kasamahan nito. Anong oras ang out mo? May 1 oras pa.
Sagot ni Hana nang tumingin sa orasan nito sa bisig. Sige, magpapahinga na muna ako. Wait for me here. Tumango naman ito saka siya tumuloy sa silid na inilaan ng kaibigan sa kanya. Nagbihis siya at nagpahinga. Sandali, eksaktong 1 oras nagdesisyon na si Zeke na bumaba. Hindi niya maintindihan ang pagkasabik na makasamang muli si Hana. Nakahanda na rin ito para umuwi nang dumating siya sa lobby. I hope you haven't had your dinner yet. Wika niya. Halos alas 7 pa lang ng gabi at tiniis talaga niyang hindi kumain sa biyahe. Hindi pa, pero kasi baka naghihintay na si Lola. Wika naman ni Hana. No problem, mag-take out na lang tayo at sa inyo na tayo kumain. Pagkatapos ng hapunan ay nagpahiwatig siyang wala pa siyang balak umuwi. 2 araw lang ang paalam ni Ezekiel sa opisina kaya't gusto niya sulitin ng mga oras na kasama niya si Hana. Pero matapos ang halos 1 oras ay tila tinataboy na siya nito. Marami pa akong babasahing libro, Zeke. Wika ni Hana habang nasa upuang bangko sila sa labas ng bahay. May poste ng ilaw na malapit lang sa gate na siyang nagsisilbing liwanag nila. Then I'll stay with you. Hindi ako magsasalita, nakangiti niya sabi. Sa tingin mo makakapag-concentrate ako? Why not? Hinawi niya ilang buhok nitong nakatabing sa mukha. Nakita niyang bahagya nitong paglayo. Zeke, why? Patay mali siyang tanong ni Ezekiel. Nangako ko hindi ako magbo-boyfriend hanggat hindi ako nakakagraduate, hindi ba? Yes, but I am the exception to the rule. Tila may kagalakan niyang wika. That's not fair. Why? Akong gumawa ng batas kaya ako rin ang pwedeng bumali nun. Umuwi ka na nga. Kailangan ko talagang mag-aral dahil baka lalo ko hindi makagraduate. Be my girl, Hana. Hindi ni Ezekiel napigilang sabihin. Bahagya naman tong nagulat at hindi nakasagot. Napakabilis naman yata, wika ni Hana matapos ang ilang sandali. Pangalawang pagkakataon pa lang nating nagkakasama. I don't believe in long courtship. Mas maraming oras para kilalanin ang isa't isa kapag may commitment na, hindi ba? I don't know. Hindi pa rin kasi ako handa. Mas gusto kong makatapos na muna. Sure, mahina ni Ezekiel na sagot. Marahil ay masyadong ang mabilis ang pagpapahayag niya ng pag-ibig. Pero alam niyong tamang nararamdaman niya para rito. I think I should go. Tumayo si Ezekiel at tinintay niyang tumayo rin si Hana. Pero sa halip ay tumingala lang ito sa kanya na tila binabasang nasa mga mata niya. Hindi ka galit? Natawa siya sa reaksyon nito na parang natatakot pa na magalit siya. Muli siyang yumukot nilapit ang mukha dito. Of course not. Maghihintay ako kung kailan ka magiging handa. Anong oras ang pasok mo bukas? Ihahatid kita sa school. Alas 7. I will be at your front door at 6 o'clock. Sabay na tayo mag-breakfast. Ngumiti naman ito't kagad na tumango. Nagpaalam na si Ezekiel sa lola nito at inihatid siya ni Hana sa gate. Maaga nga si Ezekiel na nagpunta kinabukasan sa bahay nila Hana para makasabay ito sa almusal at maihatid ito sa university. Pagkapasok pa lang ng dalaga sa gate na eskwelahan ay tumunog ng telepono sa bulsa at nakitang number yun ni Hailey. Ezekiel, wika ng ama nito sa kabilang linya. Nasa ospital kami ngayon dahil manganganak na si Hailey. Matapos kuhanin ang address ng ospital ay agad si Ezekiel nagtungo doon. Naabutan niyang magulang ni Hailey na naghihintay sa waiting area ng delivery room. Agad niyang pinuntahan ng mga ito at kinamusta si Hailey. Sinabi niyang talagang pupunta siya sa mga ito, kaya't hindi na nagtakang mga to na mabilis siyang nakarating. Ilang sandali pa'y lumabas naman ang doktor nag-asikaso kay Hailey. How's Hailey and the baby, doc? Tanong niya dito. Maayos namang nailabas ang bata pero kailangan pa manatili ng ilang araw sa incubator dahil nakakain ng dumi sa loob ng sinapupunan. 2 weeks overdue ng misis mo, Mr. Albano. At kailangan naming isesaryan dahil ayaw pa ring lumabas ng bata. He was stunned. Tama bang narinig niya? Ang pagkakaalam niyang next month pa dapat ang due date ng panganak nito. There must be wrong somewhere. A hope rose in his heart. May kailangan pa akong i-discuss sa inyo, Mr. Albano. Why would you come to my office? Naghintay pa si Ezekiel na kalahating oras bago siya muling naasikaso ng doktor dahil may iba pang pasyenteng naghihintay dito pagdating nila. Umupo siya sa receiving chair habang hawak nitong isang folder ng records ni Hailey. 7 to 10 days ang antibiotic ng baby niyo, Mr. Albano. Pero pwede niyo siyang dalawin anumang oras. Inobserbahan din namin ang heartbeat niya dahil hindi stable. Marahil ay dahil sa kalagayan ng asawa niyo. Siya ngayon ay okay naman ang kalagayan ni Hailey but I suggest she will go under chemotherapy. Malaki ang chance na gumaling siya dahil bata pa naman ang asawa mo. I don't understand, Doc. Why would she need chemotherapy? Hindi niyo ho ba alam na may cancer ang asawa niyo? Breast cancer to be exact.
Shock was understatement. Hindi ni Ezekiel alam kung paano tatanggapin ang balitang yon. Walang sinasabi si Hailey sa kanya at hindi rin niya napapansin dahil pilit siyang umiiwas dito. Hindi sila gaano nag-uusap maliban na lang kung may kinalaman sa bata. Anong stage na hudok? Stage 3 and the best option we have now is chemotherapy. Maswerteng malusog pa rin ang bata sa kabila ng sakit niyang iyon. Kaya alam ko makakayanan niya labanan ng sakit dahil bata pa naman siya. Matapos magbili ng doktor na mga kailanganin ng mag-ina niya'y, lumabas na si Ezekiel ng opisina nito. Pinuntahan niyang batang nasa incubator na. His heart melt at the sight of little Angel fighting for his health. Hindi niya namalayang nangingilid ng luha niya at hindi niya pinagkaabalahang pahirin yon. Sa pakikipag-usap ni Ezekiel sa doktor kanina na kumpirma niya sa sarili na hindi niya anak ang bata kung bakit ginawa yun ni Hailey sa kanya ay hindi niya alam. Regardless of how you came into my life, you will be my son from now on. Bulong niya rito habang hawak ang maliit nitong kamay sa bintana ng incubator. Makalipas pang 4 na oras, pinasok na sa private room si Hailey. Naroon siya at sinalubong to ng matamis na ngiti. Wala si Ezekiel, anumang galit na naramdaman sa mga sandaling iyon. Life is too short to live with anguish and hatred. Kamusta ang pakaramdam mo? Nasa incubator si baby, kapag pwede ka nang lumakad sasamahan kita doon. Noon niya napansin ang hapis na mukha at pagbagsak ng katawan nito na iniugnay niya sa pagbubuntis nito. Sinuklay niya ng kamay ng buhok ni Hailey at sa kung anumang dahilan hindi ito napigilan ng pag-iyak. Shh! Everything will be alright. Pinahid niya luha nito at ginagap ang kamay. Sa panahong yun ay kailangan siya ni Hailey and he will be here for her. Dahil kailangan niyang asikasuhin si Hailey at ang anak ay hindi na siya nakabalik kay Hannah. Nagsabi siyang kailangan niyang makabalik sa Maynila dahil may mga importanteng bagay na hindi niya inaasahan. Sa loob ng 3 araw ay binantayan ni Ezekiel si Hailey sa ospital. Nakaisip ka na bang ipapangalan sa anak natin? Tanong niya kay Hailey na noon ay unti-unti na nakaka-recover sa operasyon. Pinayagan rin ito ng doktor na dalawin ng bata sa NICU. Umiling ito. Gusto kong Nathan ang ipangalan sa kanya. It means strong and optimistic. Ikaw ang bahala. Tipid na sagot ni Ezekiel. Inalalayan niya itong sumakay sa wheelchair para madalaw muli ang anak. Kinabukasan, inasikaso ng magulang ni Hailey ang paglabas nila ng ospital. Bagamat may iwan pang bata dahil kailangan itong tapusin ng antibiotic na may natitira pang 3 araw. Nang makaalis ang mga magulang nito, sa silid ay inungkat ni Ezekiel ang tungkol sa sakit nito. Why didn't you tell me? Nagyukuto ng ulo at iniwas na tumingin sa mga mata niya. Buntis na ako nang malaman ko, Zeke, and I can't have chemotherapy because it will affect the baby. Pero ngayon pwede na, hindi ba? Para saan pa kung magdudugtungan man ang buhay ko'y 1 o 2 taon lang. Dala ko pa rin ang sakit na to. Why prolong the agony? Because we have baby Nathan, Hailey. He needs you. Ayaw mo ba siyang makasama ng matagal? Gustong gusto, Zeke. He is my son at ayoko rin siyang mawalan ng ina. But my body is getting weak every day. Ikaw na lang ang inaasahan ko. Kahit wala na ako, ipangako mong mamahalin mo pa rin siya ano man ang mangyari. Huwag mo siyang pababayaan. Tuluyan na itong humaghulhol kaya niyakap niya ito ng mahigpit hanggang mailabas nitong lungkot sa dibdib. I promise, Hailey, I will love Nathan until my last breath. Hindi ko siya pababayaan. Matapos ang ilang sandali ng pag-iyak nito'y inayos ng sarili saka nagtungo sa NICU. Nung araw ring iyon, nilabas na sa ospital si Hailey. At matapos naman ng 3 araw, si Nathan naman ang inuwi niya sa bahay nito. Bago si Ezekiel bumalik na Maynila ay nakaschedule ng chemotherapy ni Hailey at binayaran niya na yun ng advance sa ospital para hindi nito makatangging magpagamot. Pati ang bata ay kailangang i-monitor ang kalagayan dahil mahina ang puso nito. I didn't notice that, wika rin ng kapatid na si Zane na mabanggit niya ditong sakit ni Hailey. Mas matagal at mas madalas magkasama to dahil naging sekretarya to ng kapatid sa matagal na panahon. Nalulungkot ako para sa anak ko, Zane. Unang-una hindi pa ako handang maging ama. Pagkatapos ay ina naman niya ay hindi siya maalagaan dahil sa sakit nito. Maayos mo rin ang lahat, Zeke. Nandito naman kaming lahat para sa inyo. Tinapik siya nito sa balikat bago nagpaalam at lumabas ng silid. Bago sumalang sa meeting, tumawag si Ezekiel kay Hannah. Sa kabila ng lahat ng problemang kinakaharap, hindi niya magawang lumayo sa dalaga. Natila ba ito lang ang dahilan kaya't nakakayanan niya lahat ng ito? How are you, Miss Lauricio? Nasa school na ako, Zeke. Anytime magsisimula ng klase ko. Bakit ka napatawag?
Just checking on you. I wonder you even asked me that na para bang hindi kita tinatawagan araw-araw. Nakangiti niyang wika. Nang makarinig siya ng boses ng isang lalaking kumausap dito, ay naninigit ang mga mata niya. Sino yun? Si Andre, kaklase ko. Sa pagkakadinig ko'y niyayaya kanyang mag-lunch. Oo, hindi rin ba yun pwede? Alam niyang binibiro siya ni Hana pero nag-alburuto ang dibdib niya sa selos. Remember rule number 1, Hana? Seryoso niyang sabi. Nakita ni Ezekiel na tinatawag na siya ng sekretarya para pumunta sa conference room pero hindi pa niya maibaba ang telepono. Oo naman, huwag kang mag-alala. Paano kung hindi mag-aalala? Araw-araw kayo magkasama. Kung saan itinanggap mo ko bilang kasintahan, hindi ako mag-aalala ng ganito. Nandito ng professor ko Zeke, I have to go. Napahilamos na lang siya sa mukha sa lantaran nitong pag-iwas. Napilitan siyang tumayo at tinungong conference room. Si Hana ay sa hotel tumuloy pagkatapos ng huling klase niyang alauna. Naroon ang dalawa pa niyang kasamang si Faith at Mia. Nagtapat na sa akin si Zeke noong 1 linggo. Panimula ni Hana ang sabi sa dalawang kasamahan. Agad namang tinuon ng dalawang atensyon sa kanya. Totoo? Sabi na nga ba? May agenda ang mokong na yun sa'yo kaya ka inalok ng scholarship eh. Wika ni Mia na tila hindi sang-ayon sa panliligaw ni Ezekiel sa kanya. Ano sinagot mo? Tanong ni Faith. Ang sabi ko, hindi pa ako handa. Tama naman yun, pero kung maliligaw pa lang naman, bakit hindi mo payagan yung tao? Maganda naman sigurong intensyon sa'yo. Bihirang mga katulad niya na bukod sa mayaman, mabait, napakagwapo pa. Wika ni Faith. Naku, nadala naman kayong dalawa sa mayaman at gwapo ha? Sala ni Mia sa kanila. Hindi naman ganon Ate Mia. Pero aminin na natin, bihira ng lalaking katulad niya. Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon? Sulsul naman ni Faith. Natatakot ako. It's too good to be true. Wika ni Hana nang wala sa sarili. That's exactly the point. Kaya't kung hindi ka sigurado, huwag mo nang subukan. Muling sabi ni Mia. Si Ate Mia talaga. Let her enjoy the art of courtship and falling in love. Magbe-20 anyos na yan, hindi pa nagkaka-boyfriend. Wika ulit ni Faith. Nagtatalo pa talaga kayong dalawa ha? Natatawa si Hana sa sabi sa katinuon na lang ang atensyon sa trabaho. Pagkatapos ng duty niya hanggang alas 6 ay muling tumawag si Ezekiel. Aaminin niya na kasanayan niya ng pagtawag nito araw-araw at nahuhulog ng loob niya sa binata. Gusto niyang subukan kung saan siya dadalhin ng damdamin niya sa binata. Kapag nagkausap sila ng personal ay papayagan na niya itong manligaw sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.